Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. For today's video, i-discuss po natin ang mga dapat gawin habang lumilindol at pagkatapos ng lindol mga kaibigan. Ito po importante dahil sa panahon po natin ngayon, sunod-sunod po ang lindol kung saan saang bahagi ng ating mga lalawigan mga kaibigan. Ano po? At umpisa na po natin. Habang lumilindol po mga kaibigan, kung kayo po ay nasa loob ng gusali, agad po mag-duck, cover at hold po kayo mga kaibigan. Ano po? Lumuhod, takpan ang ulo at leeg at kumapit sa isang matibay na bagay tulad ng mesa. Mahalaga na isang tuhod lang ang gamitin sa pagluhod para makagalaw agad kung may bumagsak na debris mga kaibigan. Umiwas din po sa panganib, lumayo sa mga bintana, salamin, estante, cabinet at iba pang bagay na maaaring mahulog. Lalo na po mga kaibigan kung ang lindol tumagal ng mga ilang minuto at ang mga salamin o ang mga bintanang gawa sa mga salamin marurupok, maaaring tumalsik po ito sa atin at magdulot ng kapahamakan palalo. Huwag gumamit ng elevator, kung tayo po yung mga nasa gusali. Lumayo sa bintana, salamin, estante, cabinet at iba pang bagay na maaaring mahulog sa atin, mga kaibigan. Ayun po, umiwas sa panganib. Huwag gumamit ng elevator. Kung nasa mataas na gusali, gamitin ang fire exit sa halip na elevator. Kung naabutan ng lindol sa elevator, alamin kung saan floor tumigil at tumawag ng tulong gamit ang emergency button, mga kaibigan. Pangalawa, kung kayo naman po ay nasa labas, pumunta po sa isang open area. Lumayo sa mga gusali, poste ng kuryente, puno, at iba pang maaaring bumagsak, mga kaibigan. Umiwas sa panganib, lumayo sa mga lugar na mapupuno, mga poste at matataas na gusali. Lumayo sa mga landslide. Kung malapit sa mga matatarik na lugar, lumayo dahil maaaring magkaroon ng landslide. Pangatlo, kung kayo naman po ay nasa sasakyan, huminto po. Itabi ang sasakyan sa isang ligtas na lugar at manatili sa loob nito. Iwasan ang mga tulay at overpass na maaaring masira. Kung kayo naman po ay nasa parking garage na may bubong, lumabas ng sasakyan at dumapa sa tabi nito para protektahan ka kung may bumagsak. Pang-apat, kung kayo naman po ay malapit sa dagat, lumayo po sa baybayin. Kung nakaramdam ng malakas na lindol malapit sa baybayin, lumikas agad sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Yung tsunami po, ito yung napakalaking alon, higanting alon na maaaring sumakop sa isang komunidad. Yan po ang tsunami. Ang maliit na alon naman po, ang tawag ay tsunano. Kidding aside mga kaibigan. Pagkatapos po ng lindol, maging handa po tayo sa mga aftershocks. Asahan ang mga aftershocks at maging alerto po mga kaibigan. Suriin ang sarili at ang iba. Tignan kung may nasugatan at magbigay ng first aid kung kinakailangan mga kaibigan. Pangatlo, inspeksyon. Suriin ang bahay o gusali kung may nasira bago pumasok. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali na mga kaibigan. Pang-apat, komunikasyon. Panatilihing naka-charge ang cellphone at ipaalam sa pamilya o mga kaibigan na ligtas ka. Panglima, umiwas sa panganib. Iwasan ang paggamit ng mga electrical switches o apoy kung may amoy gas mga kaibigan. Number 6, manatiling kalmado. Laging maging kalmado at manalig sa Diyos. Napakahalaga po niyan mga kaibigan. Dumako po tayo sa pagpaplano bago ang lindol. Magtabi po tayo, maglaan po tayo ng emergency kit mga kaibigan. Maghanda ng emergency kit na may tubig, pagkain, first aid kit at flashlight. Napakahalaga po niyan.
Pangalawa po, yung family plan. Pag-usapan at mag-practice ng earthquake plan kasama ang pamilya. Magplano kung saan magkikita-kita pagkatapos ng lindol. Pangatlo, alamin ang ligtas na lugar. Tukuyin ang mga ligtas na lugar sa loob at labas ng bahay, mga kaibigan. Pang-apat, manatiling updated sa Feebox at sa mga balita. Tandaan na ang pagiging kalmado at pagkakaroon ng plano ay makakatulong upang manatiling ligtas sa panahon ng lindol, mga kaibigan. There you have it, mga kaibigan, ang mga plano, mga dapat gawin habang at pagkatapos lumindol, mga kaibigan. At ngayon po magbabasa tayo ng mga comments sa ating comment section, mga kaibigan. Napapansin niyo po ba, mga kaibigan, na ang ating baby buhaya baby pa lang yan pero may pork na, mga kaibigan. Hindi ko rap yan Anyway, basa po tayo ng comment mula sa ating comment section. Sabi ni Rexy May Pande, ang magandang pangalan ay Grinko. Sabi naman ni Awin Nicolas, ang magandang name niya, Bo Aya. Sabi naman ni Esperanza Marteja Panopio, buntis na buhaya. Sabi naman ni Pinocchio, dinastiyang kurakot para sa bayan kuno. There you have it, mga kaibigan. Yan po ang ating mga nagbigay ng comment sa ating comment section. Kung may naiisip po kayong bagay na pangalan sa ating baby buhaya, wag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section at babasahin po natin sa ating mga susunod na video, mga kaibigan. Ganon din po, huwag niyo pong kakalimutang mag-follow sa ating Instagram at Thread. Banaria Nathan po ang ating pangalan doon, mga kaibigan. At sa atin naman pong Facebook ay Nathan's Channel. Follow na, mga kaibigan. With that, mga kaibigan, follow na.